Mag-story time muna tayo. Habang wala pa akong customer. Kasi andito tayo sa office. Andito tayo sa office, baka andito sila. Thank you for following Maestro Quijano. Mag-story time tayo ngayon. May nag-comment doon sa comment section kung ano daw yung nangyari. So ano ba talaga ang nangyari? Wait lang, i-ano lang natin, i-comment lang natin kung ano ba talaga yung nangyari, no? On sa office, hindi naman talaga namin alam. Well, sobra namang busy talaga at ang daming ganap sa buhay ni Maestro. Ay, marami ba talagang ganap ako? Wala naman akong ganap sa buhay. Kasi nagtataka kayo, akala kasi ninyo, napuntahan ko talaga or pinuntahan ko talaga. Actually, unexpected naman talaga yon. Sobrang, hindi namin lang po ako. Dasal na nasa puso. Charot. Actually, yon, unexpected na nangyari. Hindi pa man tayo, maraming, hindi naman lahat good news, di ba? Hindi naman lahat good news ang nangyari. So, unang bad news natin is hindi tayo nakasecure ng ticket. Kasi, merong emergency noon sa bahay noong bilihan ng ticket. As in, at saka ang OA ng mga 18, di ba? So, expected naman talaga yon na mauubos yung ticket ng SB19. So, hindi na nakakagulat, hindi na nakaka-shock for me. May may friend kasi ako na yung kasama ko sa mga vlogs ko, yung babae, si Christine. Siya talaga yung naghahatak din, isa sa mga humahatak sa akin to watch concert. So kapag may mga ganap kaming tatlo magkakasama. Unfortunately, siya daw ay pang 80,000 sa queue. 80 to 85 or 80 to 90,000 siya. So, 'di ba ang capacity lang ng Philippine Arena is for 55,000, 'di ba? 50 to 55,000 ba? So, parang swertehan na lang talaga na makapasok at makasecure ng ticket. Samantalang kapag ikaw na nagbubook kami, ang dami, may bultuhan, something. So, not possible, hindi talaga siya kaya. Nag-chat agad yung friend ko kasi mga warriors talaga yung mga 18, no? Parang, so hindi na naman talaga siya nakakagulat. So, yun, nabalita ng aking friend dito sa Cavite na hindi kami nakasecure ng ticket. So, malungkot para sa amin na gustong-gustong manood like me, na gustong-gustong manood talaga. Lalo na kapag, mas maganda kasing manood kapag talagang nasa ganong area, nasa arena, or sa mga ganong area, pangmalakihan. Kasi ramdam mo yung crowd, ramdam mo yung performances, and yung support system andoon, di ba? So, yun, naging malungkot ako sa probinsya kasi nasa province ako that time. And then hindi ko alam, nagko-contact ako sa Facebook group or page, may nag-recommend sa akin na 80 na may nag-chat sa akin na humihingi siya ng balita about kung nakasecure daw ako. So sabi ko, hindi po ako nakasecure, ganyan-ganyan. So nagbigay siya ng group. Tapos, parang hindi naman mapapagkatiwalaan yung tao. So, 4 yung bibilin ko. So parang hindi ko na tinuloy kasi baka ako'y ma-scam. No, hindi naman natin alam kung siya ay legit or scam. So we don't know. So ang mangyayari na lang is, tapos ang nangyari nun, kinanta ko, gusto ko makipag-meet up sa mall or sa mga mataong lugar or kung saan, alam mo yon. So hindi daw siya pwede. So nagkutob na ako na, ay bakit hindi siya pwede kung meron siya or kung may available siya, bakit hindi pwede. So kinancel ko, ayaw ko na kasi gusto ko meet up or something na yung ticket ay, meron kasing e-ticket na printed na something, baka duplicate lang or something. Hindi natin talaga ma-sure kung talagang legit. Kaya be aware sa mga ganong modus. So ayun, pero may mga maganda namang nangyari, 'di ba? May magandang nangyari kasi nung nilabas yung Singapore, kung napanood niyo yung video ko about my mother, kasi siyempre si mother unang-unang magsasabi sa akin na sayang yung pera, bakit ganyan, gagas. So tinanong ko muna yung mother and father ko kung masaya ba sila na masaya ako, parang something like that. So, si tatay walang kontra. Hindi naman kontra si tatay. Basta ang mahalaga sa kanya may 1K. Si nanay kasi, nung tinanong ako ng mother ko,
ng inay kung magkano daw yung gagastusin, ganyan. Sabi ko, yung ticket, ganitong halaga kahit na sa Malaya ako, ganyan. So, walang pakundangan dahil na-approve naman nila at gustong-gusto ko kahit wala silang approval, wala silang magagawa. Nag-secure talaga ako ng ticket abroad. So, kaya ko yun ginawa, it's because dream country ko ang Singapore. Sobra, grade 6 pa lang ako, elementary pa lang ako. Ay, tama, grade 6. Grade 6 pa lang ako. Gustong-gusto ko nang makapunta ng Singapore because of my teacher na parang ginagawa na lang niyang Manila to province ang Singapore. So that's why nag-pursue ako na pumunta doon. So kailangan kong makasecure ng ticket na concert. So ayun na nga, nakasecure tayo. Yes, may nakakita. So nakasecure tayo ng ticket. So mahabang kwento, di ba? Sa mga nanonood ng videos ko regarding pagpunta ng Singapore, paano kaya ako makakaano dun? Kasi may dalawa akong pinagpapamilian. It's either kumuha ako ng travel agency na, yung di ba magta-travel, ganyan. Travel agency na nakabook na ng itinerary ng hotel, yung all-in na, yung 4 days and 3 nights. So, paano kung hindi may pag-alinlangan kasi tayo rin kung tayo ay dadaan pa sa agency. What if mag-DIY na lang tayo? Kung DIY naman, parang nakakakaba, nakakatakot. Maliban lang kung merong concerned citizen talaga abroad na, oy maestro, pwede kang dito ka. Yung recommendation ba na magmamapping na lang ako doon, dito ang baba, ito ang sakayan, ito yung hotel. Parang magkakaroon na lang ako ng mapping para hindi na mahirap sa akin na magpunta doon, magpasikot-sikot. Yun yung choice ko, mag-agency or mag-DIY. Pero mas better siguro DIY. Pero naghahanap pa rin ako ng ticket ng Philippine Arena kasi sabi ng friend ko, kapag daw malapit na ang concert, merong mga unexpected lakad, yung mga 18. So may mga tickets sila na sobra or something na hindi na sila matutuloy. May mga ganun daw na case. So minsan nagpo-post sila na kung sino ang sasalo ng ticket nila kasi may emergency sila, hindi sila makakapunta or something like that. So yun yung aming hinihintay. Tama ba? Merong ganun, no? SB19 lang yung nagpursue sa akin magmanood sa kanila ng abroad, ng Philippine Arena, ng other concert, tapos pumupunta ako sa ganap nila. Hindi ko man mapuntahan lahat, of course, kasi may ginagawa naman din tayo. And story time regarding sa nangyari past few days, kahapon, Friday. Ako yung na-excite sa ikukwento ko kahit andun ako sa point na nasa area nila ako, yung parang hinga ka muna. Ang kabobohan ng aking kasama. Si Christine, si Christine kasi yung kasamahan ko na nag-opti. Kumakain ako sa resto kasi that time. Tapos, una muna ganito. Okay, una muna. Kasi hindi ko alam kung saan ko ikukwento kasi naglalabo-labo na yung, alam yun, naglalabo-labo na yung mga kaganapan ko sa, yung kaganapan ko sa SB, nagkakalituhan ako kung alin yung uunahin ko kasi hindi ko masunod-sunod yung pangyayari kasi sobrang OA natin. Di ba office namin yon every Friday or kapag may client ako, andun ako sa head office namin. Ngayon, sinasabi ni Kuya Guard, always na sinasabi ni Kuya Guard sa akin, Maestro, andito yung SB19 no nakaraan, sayang wala ka ganyan-ganyan. Sabi ko kay Kuya Vic, hindi nga. So parang wala akong pakialam kung andun sila kasi hindi ako naniniwala. Yun yung point ko. Tapos, ang dami nagsasabi doon sa loob ng company namin at ang dami nagtatanong sa akin kung totoo daw na yung ginagawa at yung nire-renovate na room doon ay sa SB19 ba daw? Dahil actually hindi naman talaga kilala ng mga ka-optimians ko yung SB19. Actually, konti lang kami nakakalam. Kaya lang nila kilala, it's because followers ko sila, sinusubaybay nila rin yung aking mga vlogs and then natuwa sila doon sa mga kaganapan ko. So, that's why naiintriga baga na ano sa SB19, sino sila, anong grupo sila, so what's So, ganun yung nangyari, dahil. Tapos, pumunta ako doon sa nire-renovate. As in, office namin, kabilang building, office pa rin namin. Tapos, yung harapan ng office is yung ginagawa, yung ina-renovate.
Tinanong ko si kuya, yung gumagawa doon, yung nagpipintura, at saka yung nag-aano ng floor. Sabi ko, kuya, totoo ba ga? Ay, yung nagpunto baga ako ng Maridog. Totoo po baga na ano, yan po ay sa SB19? Sabi pa ni kuya, sino yun? Sabi ni kuya, sino yun? Ah, yung SB19 po, yung ano, yung grupo, yung sikat baga, sabi ko ganun. Ay, na-failed, hindi kilala ni kuya yung mga nagagawa doon. Sabi ko, kung totoo ba na studio, sabi kasi may bulong-bulungan na yun daw ay bar, something, pero tama pala yung iba, studio. Ay kaso, hindi kilala nung pinagtanungan ko, dalawa silang pinagtanungan ko ay hindi kilala. Ay paano natin mako-confirm kasi hindi ko confirm kay Kuya Guard kung totoo ba talaga na SB19 yon. Pero lagi niya sinasabi, nakita daw niya. Nakita daw niya ang kilala niya doon yung mahaba ang buhok. Ay si Pablo that time, mahaba pa ang buhok noon, hindi si Estel pa. So, sabi niya, nagpunta dito yung ano, yung SB19 mo, sabi ni Kuya Vic. Sino doon? Sige, sino doon? Sa lima, sino doon? Yung ano, yung mahaba ang buhok. Yung ano, yung paborito ni Shama. Si Shama, which is yung kasama ko sa video ko. Ah, si Pablo, kasi ang bias ni Shama, si Pablo. So, yun yung ganap. So, along the way, and then, punta ko ng punta doon, nire-renovate pa din, nagpipintura, kung ano-ano. So, wala pang pangalan, totally, wala pang pangalan kung ano yung studio yon. Friday, nitong Friday lang. So, eto na yung matinding nangyari. Pumunta ako, pag pumupunta kasi ako ng office namin, it's around 2 p.m. or 1:30. Yung around 1:30 to 2 p.m. Kasi ang open ng office namin is actually 1 p.m. So, kung bakit kami andon, it's because may training kami, tsaka payout, kuhaan ng cheque namin. Kasi yun yung pinakang pagkukuha namin ng komisyon sa office every Friday. So, kaya expect na andun ako every Friday unless meron akong ginagawa. So, yun. So, sabi ni Kuya Vic is, andun na daw yung SB19. Papunta daw. Ay, hindi, papunta daw, hindi andun na. Papunta daw. Sabi ko, hindi naman studio yan ng SB19 kasi iba yung pangalan. Iba yung pangalan eh. Eh, hindi, sa SB19 yan, papunta daw dito kasi nagtanong si Kuya Vic, yung guard namin doon sa mga tao doon. Nagtanong kung anong oras daw pupunta. Eto na ang nangyari. Sabi ni Kuya Vic, 3 p.m. daw, andun na. So, alam yung ginawa ko mga kamaestro? Hindi ako kumain. Mga alas 3, hindi pa rin kami kumakain. Eh, ako'y nagugutom na. Wala pa akong morning, wala pa akong lunch, wala pa akong breakfast noon that time. So, ako'y gutom na sa pag-aantay. Ang tagal. Kumakain kami, ganyan-ganyan. Eh, wala pa rin. Diyos ko, day. Ito na ang kaganapan. Nagsigawan na. Nagsabi yung isa kong kasamahan na, parang, si Estel. Si Estel ang una niyang nakita. Mahaba ang buhok. At saka si Justin. Dahil ang una ko nakita doon, na-encounter, si Jay at saka si Yani. Yun yung una ko na-encounter. Kasi nagpa-picture pa nga kami eh. So, nung andon si Yani, kasi si Yani ang kilala ko, sabi ko, papunta talaga dito si SB, sabi kong ganon. So, kain. Eh, si Estel, pumunta na pala doon at magkasabay sila. Kumpulan sila kasi andun yung mga dancer, yung mga nakaitim. Kulang na lang yung mga optimians na nakaitim. Guest sila doon or dancer sila ng space. So, sumigaw ako naman si Karagkag. Hanap ko yung cellphone ko. Diyos kaday, nangingilig ako at nakita ko nga na aninagan ko si Estel. Yun, hindi ako nakapagpa-picture. Nung pagpasok sila doon sa kanilang studio. So, ang ingay ko doon, ganyan. Tapos, ito pa, nasa likod na kasi ako. Hindi ko sila matawag. Nasa vlog ko yon. So, ito naman kasamahan ko na kapuhangan. Sabi ko, i-video man lang. Alam mo, ang gawa, nakaganito siya. Si Christine. Yung sinasabi kong Christine is, yun yung talagang diehard din sa SB19. Nakaganito lang siya. Sabi ko, hoy! Yung video! Sabi yung video, hindi na video, day. Kalukuhan talaga, kapuhangan talaga ni Christine. Hindi na video, hindi na picturean. Kasi nakatunganga lang siya. Nakatanga siya ng gano'n, no? Sabi, ako na free. So, ganun yung nangyari. So, andun na sila sa loob. So, nag-antay-antay lang kami doon.
Andun na sila sa loob, so hindi ko sila nakita talaga. As in, sa umpisa ng video ko, wala talaga silang video. Tapos, nag-aantay lang ako sa labas, sa salamin, kay Justin at saka kay Estel. Ang sunod na dumating ay si Ken. Si Ken yung pangatlong dumating. So, pangalawang dumating. Sabay kasi si Estel at saka si Ja. Si Ken ay sumunod. So, papunta ako doon, nakikipagchismisan ako, ay dumating si Ken. Ay, di ba bias ko yun, si Ken? Si Ken talagang inabantayan ko doon kasi nga gusto ko siyang mabidyuhan ng malinaw, ng ganito ganyan. Diyos ko, Day, sobrang lapit niya. Sobrang lapit, as in. Ay, parang ilang metro lang ang layo. Diyos ko. Yung isa sobrang gilig-gilig ko, hindi na ako naisipan na picturean siya habang nag-video or something. Basta naka-video lang, tapos ang bilis niya. Diyos ko, Day, si Ken, biglang dumating. Tapos wala siyang kasama mo. 1, 2, 3. Mga 3 lang yung kasabayan niya or 4. 3 to 4. Tapos mga dancers sila. As in, wala silang bodyguard. Wala silang kasamahan na, wait lang. Di ba ganyan, mga OA kasi yung... Kasi alam naman natin na yung pag mga mga 18, di ba kapag dinudumog kaya sobrang daming guard para lang maprotektahan. Ayun, yung mga ganong artist naman talaga is kailangang protektahan para sa kanilang kaligtasan. So harang-harang ng ganun. Walang humaharang, walang ganare, walang ganyan. Walang wait. Distance. Wala, Day. Wala. Wala. Ken, dahil bias ko siya, kailangan picturean ganyan-ganyan. Alam mo yung sabi, 'di ba sabi ko hi Ken? Ang lalim ng niya, ang lalim ng boses niya, sobrang lalim. Hello or something. Basta ang lalim ng boses niya. Tapos kung bakit ko naging bias sa SB19 ay dahil yung yung angas factor ay present sa kanya. Yung lalim ng boses at saka yung pagiging siguro yung probinsyano niya na naroon, present pa rin yung pagiging probinsyano niya. Basta iba-iba sila ng characteristics na magugustuhan talaga ng fans. So ako, syempre, iba-iba tayo na Pero meron kasing scenario na first impression mo, magkakaroon ka ng negative comment sa kanila. Of course, hindi naman tayo perfect. So, hindi mo naman masasabi na ang SB19 is perfect, di ba? So, merong nakikita kasi yung ibang tao na may ayaw nila or something like that. So, yun. Iba-iba tayo ng personality. So, ganun lang. So, that's why nagkakaroon tayo ng kanya-kanyang mood. Pwede tayong mga pitbahay, pwede tayong lumipat ng bias kasi may nakita tayo sa ganito ganyan. So depende sa characteristics na ipinapakita ng artist. 'Di ba? So aminin natin na may gano'n naman talagang scenario. Okay, so nabidyohan ko na and then makikita ninyo sa video na andun ako sa likod. As in, parang ako'y bodyguard na. Tapos sa last video ko sa vlog ko, as in hinatid, at taray namang hinatid. Andun ako sa likod nila, papaalis sila andun ako sa likod nila. So, para na akong bodyguard. Si Maestro Quijano naging bodyguard ng SB19. Naging bodyguard niya kami ng ng mamis nila di ba? O sino yung nakapanood sa amin ng vlog na sa concert ng Watson ba yun? Watson na binadyguard namin yung nanay ni Justin, nanay ni Joshua yun, nanay ba ni Joshua? No, something hinarang-harang namin ganun. Di ba? So, naging bodyguard din ako naging personal bodyguard din ako ng SB19. Charot lang. Naging personal bodyguard. So, ayun po siya. And then, pagpasok ni Ken doon sa loob ng space, ay nag-video pa ako doon. So, respect din sa space. So, binigyan ko sila ng space, 'di ba? Kasi respeto ko na lang din sa SB19 kasi dudumugin talaga kapag ako ay nag-post on that day. Kasi kung mapapansin po ninyo, hindi ako nag-post on that day. Kasi may doon, may kasamahan kami na 18, buntis pa nga hindi ko alam kung followers ko siya or what. Buntis siya. Tapos may kasamahan siya, ilan lang yung 18 na nasa labas. As in, yung fans, ilan lang. Kasi nga, hindi nila siguro alam na naroon yung SB19 sa ganung event. So, yun. Ang kakatuwa lang dyan is, yung mga nasa labas na 18, behave sila. Kami kasi, kahit marami kaming tao doon sa office namin, hindi nagkakagulo. Hindi nagkakagulo. Why? Hindi naman nila kilala yon. Ako lang yung ako lang yung maingay doon. Ako lang yung
Ako kasi talaga maingay. Pag mga friends of friends, maingay talaga ako. Ayun! So, hindi nagkakagulo sa office namin at never silang nagkagulo at never nahirapan ng SB19 sa paglabas at pagpasok doon. Never! As in, never silang nahirapan. Hindi sila nakaranas ng yung ano, ganyan-ganyan, yung ganito ganyan, harang-harang, hindi. Kasi nga, ako bilang fan nila is, ano lang, behave lang kami dun sa tabi kahit napaka daan-daanan lang yung ano. So, ganun lang. And then, ang nangyari pa dyan is, after nun, si Pablo naman ang dumating. Naging malungkot lang yung kasamahan namin kasi si Shama, si Nase, naging malungkot lang kasi nga, hindi nakapagpa-picture siya sa kanyang bias. So, inadvisean ko siya na huwag malungkot kasi hindi naman lahat ng pagkakataon mapapagbigyan kasi sobrang busy nila dahil may opening sila doon. So, syempre, kanya-kanya tayo ng ano. Ako naman talaga, parang fan ako, tapos, yung kapag ayaw nilang magpa-picture, okay lang, kasi nga, naiintindihan ko yung situation nila na, yung time, naghabol sila ng oras, baka ma-event pa sila, so whatsoever. So, ang kagandahan nito is si Pablo, inantay lang talaga naming lumabas kasi si Pablo ay umalis kasama nung tatlo. Si Ken kasi nauna nang umalis. Si Estel at saka si Ja, tsaka si Pablo, sumunod na umalis. Pero, alas 4:30 wari yun, bumalik si Pablo. So, bumalik si Pablo and then, that's why nakapagpa-picture kami noong huli. So, sabi ko kayo, si Pablo kasi ganito, alam mo, yung may kanya-kanya talaga silang personality, promise. Si Ken, nag-response siya ng hi, hello, nag-hello naman. So, pero tuloy-tuloy siya. Ngumingiti naman talaga. Hindi naman ngumingiti si Ken, parang serious person si Ken. Pero hello. Si Ja naman, si Ja is, ganyan na si Ja. Ganyan, parang shy type, ganyan. Pero ngumingiti naman. Si Estel naman is, alam nating makwela, pag sila or ganyan. Mas makulit naman talaga si Estel. So, left and right, hi. Pero ang nagustuhan ko talaga, isa sa mga, doon pa lang, hindi ko naman talaga sila totally, hindi naman natin masasabi yung totoong personality nila dahil hindi naman tayo nila kasama araw-araw. So, si Pablo, sobrang niya, hindi ko alam mo yun, nahulog yung loob ko kay Pablo. Bakit? Kasi si Pablo is, yung alam mo yung nag-request kami ng pa-picture, siguro that time na nakahilata tuloy. Nakaupo kami doon sa hallway. Tapos yung nagmakaawa kami na picture, ganyan. Kasi ako talaga naglakas loob sa kanya. As in, sabi ko, dali-dali siya ipalabas. Sabi ko, Pablo, pwede po ba kaming pa-picture? Kasi lumingon siya sa akin. Ngarag-ngarag pa nga. Actually, yung camera namin, hindi naka-ready. Kasi, hindi naman namin alam, basta biglaan. So, sabi ni Pablo sa amin, ay, sige po, sige po, pero pwede pong isang group na lang, isang group. Kami ngarag-ngarag ganyan. So, that's why meron kaming picture. Nagpa-picture kami kay Pablo, hindi yung isa-isa. So, nag-request naman si Pablo na kung pwede, isang grupo na lang. So, that's why nagkaroon kami ng isang grupo. Actually, maraming tao sa loob ng office namin. Dahil hindi kilala nga ang SB19, kami lang yung nakapagpa-picture. Kami yung nagpa-picture sa kanya. Pero kung kilala nila ang grupo na yon, dudumugin din sila, for sure, dudumugin sila. So, yun yung kwento ng SB19. And may comment kasi sa TikTok ko at saka dito sa sa page ko kung bakit nga daw ako andon at alam ko ba daw kung pupunta sila, yung something na ganun. Sabi, ang swerte mo naman, maestro, ganyan. Hindi talaga ko na-expect yon. Hindi, wala talaga yun sa isip ko na mapupunta sila doon. Hindi ko nga alam kung ako ba yung humahabol-habol sa kanila or sila na yung kusang lumalapit. Sila na yung humahabol sa akin. Charot. Charot lang, joke lang yun. Hindi, actually, parang yung dati na, kasi ako kasi ay yung taong hindi naman ako die hard. Yung alam mo yung makita lang sila kahit sobrang layo nila. Yung fulfillment kasi sa isip ko, dati nakikipagsiksika naman talaga din kami dyan sa SB na yan. Nakikipag-unahan, pero never ako nakipag siksikan. Parang sisiksikin ka, so wala kang choice. Pero
kapag kasi ganun, very behave lang ako. Unless, kapag hype talaga ako, yun, unless, pag hype talaga ako, yun yung talagang, yung eagerness ko lumalabas. So, depende sa mood. Depende rin sa mood ko. So, ayun, and fortunately, nakita ko sila sa sa mismong office namin, at katabi lang namin. Pero, hindi sila doon maglalagi. Kasi yun pala ay kay J. Joseph. For the support lang ang SB19 doon, for sure. So, for sure, hindi naman talaga totally sila doon maglalagi. Kasi may sarili silang studio, di ba? So, for the support lang sa kanilang choreographer na si Jay. Andun lang sila kasi nga, yun, para, yan, supportan. Ang daming andon, si DJ Lonyo, Lonyo? Hindi ko, si DJ Lonyo ay, pero nakapagpa-picture ka sa kanya? Si Jello lang. Actually, nakasalubong ko siya at saka tumigil siya sa tabi ko, si DJ Lonyo. As in, naka-white siya eh. Tapos, sabi ko, sino nga to na ganito ganyan? Yung pala si DJ Lonyo, may nagsabi lang sa akin na friend ko din doon sa Opti na bakit daw hindi ako nakapagpa-picture sa kanya. So yun, sabi ng mga 18 na OA, wag po tayo maging OA, although OA na kayo. Hindi doon maglalagi yung SB19, for the support lang sila sa space. Most of the time andun sila sa kanilang studio, sa company nila. So nagkataon lang na andon ako at andoon sila. So tinadhana lang kami. Tinadhana lang po kami. And then ayun, naging happy, super happy kami. Kasi sabi nga hindi pa nga kami nakakapanood ng concert, nabigay na sa amin yung VIP. Actually, totoo naman, daig pa namin ang VIP. Daig ko pa ang VIP sa concert. Kahit hindi sila nagpe-perform or whatsoever, wala silang sinasabi. Tama, di ba? Daig ko pa ang VIP kasi unang-una is sa dami sa laki ng fandom ng SB19, iilan lang yung nakakakuha ng VIP. Aminin, kahit ako, hindi ko kaya ang VIP kasi kung i-VIP ko yan, ilalaan ko na lang sa ibang bagay, di ba? Parang, syempre kailangan tayong maging, ang tawag dito, matipid lang. Kung gusto nating manood, hindi, support ako, manonood ako, pero hindi tulad ninyo na mayayaman, na VIP talaga agad. Pero daig ko pa ang VIP last Friday. Kasi, kaharap ko, dumadaan sa na-videohan ko or nakuhaan ko sila ng picture, etc. 'Di ba? So, parang nakuha ko na agad yung VIP ng concert nila. Kasi ang VIP nila 12 February or 12, tama ba? Tapos may package pa sila na 50,000 plus or whatsoever. So may mga ganun. So ako kasi is siguro alam ni Lord na hindi ko kayang bumili ng VIP. Binigay na lang niya sa akin na ganun. Yun po ang ating kwento sa ating SB19.